Bumibida sa mga lansangan ng London ang tourism campaign ng Pilipinas na It's More Fun in the Philippines. Nakapaskel ang naturang slogan sa ilang bus at taxi doon sa London at mismong si Pangulong Aquino pa ang tila nagsilbing poster boy. Mula sa London, nakatutok si Joseph Moro. Sa London, walang iba kundi si Pangulong Noynoy Aquino pa ang tila naging poster boy ng tourism campaign na It's More Fun in the Philippines. Sumakay siya sa double-decker bus na ito na may ad na It's More Fun in the Philippines kasama si Tourism Secretary Mon Jimenez. It's more fun in the Philippines dito sa London summer. Kaya lang ang temperatura 13. Kung sa atin lang yan, hindi ako naka-coat and tie. Sabi ng Department of Tourism, merong 25 na mga double-decker bus na katulad nito at 50 na mga taxi ang may tatak ng It's More Fun in the Philippines. Itiniming ang kampanya sa panahon ng pagdiriwang ng Diamond Jubilee ni Queen Elizabeth. Panahon ng maraming bisita ang London. You could say that we have been planning it for some time, no? And it's very happy coincidence that it coincides with the Queen's Diamond Jubilee. And it happens at a very good time when a lot of people from all over the UK and around the world are in London. So it's a very auspicious beginning for the new campaign here in Europe. Si Mark Akers, isa sa mga driver ng Cap na may tourism slogan natin, naka-thumbs up sign pa. Sabi niya, natutuwa raw siya sa mensaheng dala-dala ng kanyang taxi. When people see the adverts on the side of the cab, it always makes them smile when it's a good advert like this one, because it says you have more fun in the Philippines. So that's why I always put my thumbs up. And Yun nga lamang, hindi pa nakakapunta si Akers sa Pilipinas, pero gusto raw niya. I love it, I love it, I love it. Ang bus driver ng double-decker bus na si Eddie Reed nakapagpakasyon na sa Pilipinas. Hindi raw niya malilimutan ang ating pagkain at ang videoke at maging mga Pinoy mismo. What did you like doing best there? I like the food. Drinking? Yeah, I like the food. Yeah, I like the milkfish and I just like the people generally. They're lovely people. What do you like about the people? They're sincere and they're from the heart. Ang ating mga kababayan dito sa London, proud raw sa tuwing nakikita ang mga bus at taxi na ito. Siyempre, talagang proud na proud kasi gusto ko makatulong din tayo kahit paano na ma-promote ang Pilipinas kahit andito tayo. Oh, siyempre very proud ako kasi galing siyempre tayo doon at saka kinakatuwa namin na ipopromote at ipapakita na maganda talaga ang Pilipinas at masaya doon. Sina Tonet Lee na isama na raw sa Pilipinas ang South Africa na ng kaibigang si Debbie Damon. Cape Town is beautiful where I'm from, but the Philippines got a bit more. What do you like most there? Oh, the people are welcome. You know, it's all just crazy, hustle and bustle. What can I say? It's fantastic. Ayon kay Jimenez, isang United Kingdom sa top 5 na market para sa turismo sa Pilipinas. Target ng DOT na makapagtala ng 4.5 million tourists para sa taong ito, lalo pat sabi sa kada isang turistang pumupunta sa bansa, isang trabaho ang nalilikha. It's very important for us to signal to the United Kingdom that we consider the UK a very important market for the Philippines. Mula rito sa London, Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Balik tayo dito sa Pilipinas, mahigit 260 kolehiyo at universidad sa ating bansa ang magtataas ng matrikula. Samantala sa UP Diliman, umaalma ang mga estudyante dahil sa anilay mapanlinlang na pagtaas sa kada unit na singil ng kanilang tuition. Nakatutok si Mark Salazar. Mga law student ito ng UP Law School gabi bago ang kanilang enrollment day. Sa pagiging maagap, naniniguro silang makakakuha ng slot sa electives na nagkakaubusan raw. Ang problema nila kapag napagsarhan, madidelay ang pagtatapos nila ng pag-aabogasya. Ngayon ay lumalaban! Iskolar ng bayan! Ito naman kanina, ang iba pang estudyante ng UP nagrarally sa tapat ng kanilang registrar. Ang problema naman nila, ang anilay mapanling lang na pagtataas ng 500 pesos per unit ng kanilang tuition. Education not for sale! Kung dati kasi otomatikong inilalagay ang mga bagong enrollee sa bracket B kung saan 1,000 pesos kada unit ang tuition, ngayon agad na raw silang ilalagay sa bracket A na 1,500 pesos kada unit ang tuition. Paano pa raw sila tatawaging iskolar ng bayan kung kapantay na nila ang matrikula sa private school? Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon!
Nilinaw ni UP President Alfredo Pascual na walang tuition increase sa lahat ng UP campus. Ang 1,500 per unit na tuition ay para sa bracket A ng kanilang socialized tuition o yung mga kumikita ang pamilya ng 1 million pataas kada taon. Kailangan magsumite ng ITR ang mga estudyante para maibalik sa bracket B. Pero sagot ng UP Student Council, para mas stringent na process with regard dun sa pagpapatunay nga na bracket B kasi kailangan mo na magpasa pa ng ITR ng parents mo, no, to show na talagang below 1 million kayo. Kailangan, kung depende rin siya sa applicable, kung if ever unemployed yung parent, kailangan din ng kumuha ng certification from the barangay. Hindi lang mga taga-UP ang problemado, kundi maging ang mga estudyante ng 267 private colleges at universities na pinayagan ng CHED mag-tuition increase ng hanggang 10%. Sa average, 40 pesos ang dagdag kada unit sa mga eskwelahang ito. Pinayagan daw ang aumento para makapag-upgrade ang mga eskwelahan, ang iba naman para makahabol lang ang kita sa itinaas ng gastusin sa operasyon. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Tinarayo ng mga mahihilig sa libro ang isang pambihirang aklatan sa Makati. Ang lahat kasi ng libro doon ay pwedeng hiramin, pwede ring angkinin ng walang bayad. Yan ang tinutukan ni Mark Zambrano. Nasa digital age na tayo. Halos lahat ng impormasyon makikita na sa internet. Kaya tila kakaibang tanawin ang library na ito sa Makati na binansagang The Reading Club 2000. May karatula sa harap na nagsasabing, a good book is easy to find. Nagkalat ang mga segunda manong libro sa bawat sulok ng bahay ng 60 anyos sa si Hernando Guanlao na siyang may-ari ng lugar. Bata pa lang daw si Mang Hernando, mahilig na siyang magbasa ng libro, kaya't naisipan niyang itayo ang pambihirang library na ito. Nung una yung mga libro lang niya at kanyang pamilya, hanggang sa marami nang nag-donate sa kanya. Dito sa The Reading Club 2000, sari-saring libro ang inyong makikita. Pero di katulad ng mga karaniwang bookstore. Yung mga matitipuan ng libro, pwede nang hiramin at iuwi nang walang bayad. No rules. Gusto nga lang magbasa, gustong iuwi, hiramin, wag nang ibalik. Wala tayong pinagbabawal dito. Bukas 24 oras ang library at ayon kay Guanlao, sanay na siya na labas-masok ang mga parokyanong tumatangkilik ng mga libro. Walang bantay at walang limitasyon sa pagkuha ng libro. Kaya ang mga estudyanteng ito, di magkamayaw sa pagpili ng mga babasahin. Maganda po yun para sa mga estudyante po. Yung mga walang libro po sa bahay, pwede po silang mumiram dito ng libro. Ang dasal ni Guanlao, sana raw bigyan pa siya ng lakas para ipagpatuloy ang kanyang advokasya. Nais din daw niyang dumami pa ang mag-donate ng libro sa kanyang The Reading Club 2000, tulad ni Vivian Flores. At least hindi na po gamitin ng mga anak ko, mapakinabangan naman ng ibang bata, yung mga susunod na henerasyon. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Abangan, mga pauwikan na karaniwan ay mailap. Malapit ang masisilayan sa dagat ng Apo Island. Unggoy naman, yung unggoy sa South Cotabato, yung nangagat ng isang bata noong 1 linggo, nanakit na naman ng isa pang bata. Yan ang susunod dito sa 24 Oras.